Gusto niyo malaman na alam ni Jesus kung ano mangyari sa tao na hindi natin alam? Kinento niya to sa Luke 16. Sabi niya sa Luke 16, "Now the poor man died and was carried away by the angels to Abraham's bosom." Siya nagkikwento nito. Ito mga patay na ito. "And the rich man also died and was buried in Hades. And in Hades he lifted up his eyes, being in torment, and saw Abraham's far away and Lazarus in his bosom." Ano nangyari dito? Mayaman, mahirap, parehong patay. Nagkakanindihan tayo? Walang pinipiling kamatayan. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, mamamatay ka din? Hindi, sa totoo lang. Akala nyo binibiro natin yung mga bagay na yan? Huwag kayo magbiro. Huwag nyo isipin, hindi ako mamamatay, hindi pa ako mamamatay. Mag-inuman tayo, Teka na, relax ka lang. Hindi mo naintindihan. Lahat tayo nakasala. Lahat tayo mamamatay. At ang problema pa, pag namatay ka, tingnan nyo naman, automatic, si poor man, dinala ka agad sa lugar ni Abraham. Si rich man, dinala sa lugar ng mga patay. And look at this. Sigla sabi niya gano'n, no? And he cried out and said, "Amang Abraham, maawa kay sa akin. Ipadala niyo si Lazaro nang sagay isawsaw niyang ang dulo ng kanyang daliri sa tubig at ako'y mabigyan ng kahit kaunting lamig sa aking dila. Dahil nagdurusa ako sa matinding init ng apoy na ito." Si Jesus nagkikwento nito. Hindi natin to alam. Maraming sabi niya, hindi ko maalam yan, hindi matotoo yan eh. Isubukan mo. Si Jesus na nga nagkikwento kasi wala namang namatay na nabuhay ulit eh. Siya lang. Nagkakanindihan? At hindi lang yun. Mula sa kalangitan, alam niya ang nangyayari, kaya He had to come. He knew that there is no other way to solve our problem but through Himself. So He had to come. Alam niyo po ba kung gaano kapait yan? Tingnan niyo ha. He cried and said, kung yan ay cried na ang hindi natin sumisigaw, dapat yan exclamation point. Tama? Yan, iyak yan ng pait. Alam niyo kung idadramatize ko yan, i-aarte ko? Hindi ko pa rin kuha lahat, pero I will try my best para ma-imagine nyo lang. Sabi niya, nanunuyo sa init. Abang Abraham, maawa kayo sa akin. Padala niyo si Lazaro. Isawsaw niya tulo ng daliri. Yung pait, pwede. Kahit tulo lang. Pag nainitan ng tao, gusto niya isang pitcher lang tubig, ito isang dulo lang. Yung isang patak lang, please. Isang patak lang. Nung nakikita siguro ni Christian, kinikwento niya yan, sinasabi niya, kung alam niyo lang kung anong hihilat na ninyo. Kung hindi ko lang alam yan, hindi ko kayo babalikan dito. Kaya lang alam ko eh. And I created you in my image and I understand and I know where you are going if you die. At ito, without me. Now, tilag niya. Tapos, ito pang pinakamalungkot. But Abraham said, "Child, remember that during your life, you receive your good things." Listen to this. "And likewise, Lazarus, bad things." May pangalan si yung poor man, si Lazarus. "But now he's being comforted here, and you are in agony. And besides all this, between us and you, there is," sabi niya, "there is a great chasm fixed, so that those who wish to come over from here to you will not be able, and that none may cross over from there to us." Sabi niya, pasensya ka na. Merong bangin na naghihiwalay sa atin. Para yung mga nandyan, hindi makaparito. At yung nandito, hindi makaparian. Ano siya sabi niya? Pag namatay ang tao, wala ka ng lipatan. Pag namatay ang sino man sa atin, diretso tayo sa lugar na dapat natin kalagyan. At hindi na tayo makakalipat. Nagkakaintindihan na tayo. Kaya hindi natin pwede sabihin, saka na lang, pag namatay na lang ako, bahala na kung saan ako dali ni God. Hindi pwede. Ngayon pa lang, dapat mo nang paghandaan. Kasi the moment namatay ka, dadaling ka na sa lugar mo. Nakuha niya, at wala nang lipatan. Nagkakaintindihan? Nakakatakot tong Hades na ito. Ang problema, kung takot ka na dito, ito pansamantala lang ito. Pagdating sa huling paghuhusga ng Diyos, yung dagat, ibibigay lang ka lang mga patay. Yung kamatayan at yung Hades, yung lugar ng mga patay, idadalin din nila yung mga patay nila doon at guhusgahan ayon sa kanilang mga ginawa. Pakinggan ninyo ha.
At yung death and Hades, itatapon sa lawa ng apoy at yan ang ikalawang kamatayan. Naalala niyo sabi ni Paul, for the wages of sin is death. Naka-death penalty tayong lahat. Ngayon, paano niya kaya iano? At sabi niya, at lahat ng hindi nasusulat ang pangalan sa aklat ng buhay, itatapon sa lawa ng apoy. Napansin niyo ba yung mama, walang pangalan? Yung rich man? Napansin niyo? Hindi nakasulat yung pangalan niya sa aklat ng buhay eh. Si Lazarus may pangalan. Napansin niyo? Kaya kung sakali ang pangalan mo'y wala sa aklat ng buhay, isasalarawan ka lang. Yung lalaking umaaten sa CCF. Gusto niyo ganon? O kaya naman yung pastor na nagtuturo sa CCF nakabarong. Ganon lang. Walang pangalan. Kasi tapos huhusgahan pa ayon sa ginawa mo.